Inisa-isa ng Health Department ang mga dahilan kung bakit dapat nang ipagbawal sa bansa ang vape. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Iminumungkahi ng Department of Health na iba na sa Pilipinas ang paggamit ng vape. Mariing kasing kinukundi na ng DOH ang pagpapatuloy ng mapanlinlang na marketing strategy ng vape products. Kabilang narito ang madalas na sinasabing walang nikotina ang vape at pwede itong gawing alternatibo sa sigarilyo. Giit ng kagawaran, puno ng kemikal at mapanganibang usok at ang mismong aparato ng vape, maging ang makukulay na pakete at iba't ibang flavors nito na nambubudol sa mga kabataan. Batay sa 2019 Global Youth Tobacco Survey, isa sa 7 kabataang Pinoy edad 13 hanggang 15 taong gulang ang gumagamit ng vape. Matatandaang noong nakaraang taon lang, naitala na ang unang kaso ng namatay sa Pilipinas dahil sa 2 taong paggamit ng vape. Kabilang sa mga epekto ng paggamit ng vape ang pagkakaroon ng cardiovascular disease, lung cancer at iba't ibang uri ng cancer. Mas madali, mag-total ban na lang tayo para wala nang mabili itong mga kabataan. Kinasa natin sa batas, graphic warning label. So, pag nag-label ka ng sigarilyo, kailangan may graphic pictures ng lung na may cancer, ng puso at ugat na barat, nagka-heart attack. So, makikita niyo yung mga nabulok na mga daliri at paa. Pinipicture yon. Pinagtitibay ng Pilipinas ang pakikiisa sa WHO Framework Convention on Tobacco Control na isinusulong ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga batasa para maprotektahan ng mga Pilipino sa panganib na dala ng tobacco at vape. Pinaiigting din ng kagawaran ang information dissemination sa mga komunidad, eskwelahan at lugar paggawa para makaiwas sa masamang epekto ng paninigarilyo. Alinsunod na rin sa umiiral na National Tobacco Cessation Infrastructure Plan 2025 to 2030. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.